Objection, Your Honor. The counsel is leading the witness. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Rainier ay parang lason sa pandinig ni Apple. Pamilyar ang bawat tono, ang bawat paghinto, para bigyang diin ang isang punto. Dati, ang boses na yon ang nagpapakalma sa kanya. Ngayon, iyon ang boses ng kanyang kalaban. Pinukpok ng hukom ang kanyang gavel. Objection sustained. Counsel, please rephrase your question. Ngumiti si Rainier, isang namang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, at tumango sa hukom bago bumaling muli sa testigo. Napakuyom si Apple ng kanyang kamao sa ilalim ng lamesa. Ang kahinahunan ni Rainier sa gitna ng laban ang pinakakinaiinisan niya sa lahat. Para bang isa lang itong laro para sa kanya. Isang laro kung saan palagi siyang nananalo. Pagkatapos ng ilang tanong pa, idineklara ng hukom ang isang maikling recess. Mabilis na tumayo si Apple, hindi na inantay pa ang kanyang mga kasama. Mayroon siyang mas mahalagang kailangang tapusin kaysa sa kasong ito. Ang kaso ng kanilang dalawa. Dala ang isang manipis na folder, mabilis niyang tinahak ang pasilyo ng korte. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martilyo. Bawat hakbang ay may bigat ng galit at pagkadismaya. Nakita niya si Rainier na nakatayo, malapit sa bintana, kausap ang kanyang kliyente. Rainier. Ang lamig ng kanyang boses ay sapat na para patigilin ang lahat. Lumingon si Rainier. Ang profesional na maskara na suot niya sa loob ng korte ay unti-unting nawala nang makita siya. Sa isang iglap, hindi na sila mga abogadong naglalaban. Sila na ulit si Apple at Rainier, dalawang taong winasak ang isa't isa. Apple. Hindi na siya nagsalita pa. Inilahad niya ang folder sa harapan nito. Sa loob niyon ay ang mga papel na magpapalaya sa kanya. Ang annulment papers. Pirmahan mo na to, Rainier. Tapusin na natin ang kabaliwan na to. Tinitigan ni Rainier ang folder na para bang iyon ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Hindi niya ito kinuha. Sa halip, tinitigan niya ang mga mata ni Apple at nakita niya roon ang pamilyar na sakit. Ang sakit na siya mismo ang sanhi. Hindi ko gagawin, mahinang sabi niya. Isang tawa ang kumawala. Sa lalamunan ni Apple, isang tawang walang bahid ng saya. Ano pa bang gusto mo, Rainier? Ano pa bang hindi mo kinukuha sa akin? Isang pagkakataon pa, Apple. Hinawakan niya ang kamay ni Apple. Ang init ng kanyang palad ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Please, mahal na mahal pa rin kita. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang dati ay musika. Sa kanyang pandinig, ngayon ay puro ingay na lang. Hinila niya ang kanyang kamay, pabalik na para bang napaso. Pagmamahal, malamig niyang tugon. Ang bawat salita ay patalim na ibinabato niya rito. Baka pagmamahal sa trabaho mo, sa mga kaso mo, sa pangalan mo. Tumigil siya at huminga ng malalim. Tinitipon ang lahat ng natitirang lakas para sabihin ang mga huling salita. Huli na ang lahat, Rainier. Tinalikuran niya ito, hindi na lumingon pa. Bawat hakbang palayo ay isang maliit na tagumpay. Ngunit sa ilalim ng kanyang matapang na anyo, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang puso. Nang makalabas siya sa gusali, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag, naghahanap ng kahit anong makakapaglibang sa kanya. At sa sandaling iyon, nag-ring ito. Pangalan ng sekretarya ni Rainier ang nasa screen. Kumunot ang noo niya, handa nang hindi sagutin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng button. Hello! Hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang nagpapanik at nanginginig na boses ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya. Ma'am Apple, si Sir Rainier po. Bumagsak siya dito sa parking lot. Hindi po siya gumagalaw. Isang pamilyar na amoy ng antiseptic
Ang unang gumising sa diwa ni Rainier. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Kumikirot ang kanyang ulo, isang matalas na sakit na tila nagmumula sa likod ng kanyang mga mata. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kamay ang marahang pumigil sa kanyang balikat. Dahan-dahan lang, sir. Isang nurse ang nakangiti sa kanya. Nasa ospital po kayo. Nahimatay po kayo kanina sa parking lot. Parking lot. Ang huling naaalala niya ay ang malamig na pagtalikod ni Apple. Ang mga salitang binitiwan nito na tumusok ng dire-diretso sa kanyang puso. Huli na ang lahat, Rainier. Bigla, narinig niya ang mga boses mula sa labas ng kanyang kwarto. Ang isa ay sa doktor at ang isa pa kay Apple. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nandito siya. Sa kabila ng lahat, nandito pa rin siya. "He is stable now, ma'am," sabi ng doktor. "It seems to be a mild concussion caused by stress and exhaustion. Walang dapat ikabahala. He just needs rest." "Salamat po, Doc," narinig niyang sagot ni Apple. Ang boses nito ay pinaghalong pag-aalala at pagkainis. Mild concussion. Walang dapat ikabahala. Sa isip ni Rainier, ang mga salitang iyon ay isang hatol. Kapag nalaman ni Apple na okay lang siya, aalis na ito. Babalik na sila sa dati. Babalik na sila sa pagiging magkaaway. At sa susunod, pipirmahan na niya ang mga papel. Hindi niya kaya. Habang nakapikit, isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakadelikado, napakababaw. Ngunit sa puntong yon, iyon na lang ang tanging pag-asa na nakikita niya. Paano kung hindi ko siya maalala? Isang bagong boses ang narinig niya. Isang babae. "Okay ka lang ba, Bes?" Anong sabi ng doktor? "Beatrice," sagot ni Apple. Okay lang daw siya. Pagod lang. "Sigurado ka bang totoo yan?" Bulong ni Beatrice, ngunit sapat na para marinig niya. Baka naman drama lang niya yan para hindi mo ituloy ang annulment. Lalong nagkaroon ng determinasyon si Rainier. Kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang maging kapani-paniwala. Ito na lang ang paraan para manatili si Apple sa tabi niya. Kahit sandali. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang paghinga. Kahit na ang puso niya ay tila sasabog na sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang presensya ni Apple malapit sa kanyang kama. Ang pamilyar na amoy ng pabango nito ay tila isang yakap at isang sampal ng sabay. Dahan-dahan, muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Apple na nakatayo roon. Ang mukha ay blanko, walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang bakas ng pag-aalala. Tinitigan siya ni Rainier. Sinisikap na alisin ang lahat ng alaala, lahat ng pagmamahal, lahat ng sakit sa kanyang isipan. Tinitigan niya ito na para bang isa itong estranghero. "Rainier," mahinang sabi ni Apple. Hindi siya sumagot. Sa halip, kumunot ang kanyang noo na para bang sinusubukang kilalanin ang babaeng nasa harapan niya. Ipinakita niya ang lahat ng pagkalito na kaya niyang pekehin. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Apple. Mula sa pag-aalala, napalitan ito ng pagtataka. Sa wakas, nagsalita si Rainier. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal. "Miss!" Huminto siya. Tinitigan itong mabuti. "Sino ka?" Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Apple. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Ang kamay nito, na may hawak na baso ng tubig, ay nanghina. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang pumuno sa katahimikan ng silid. Pinulot ni Apple ang bawat bubog mula sa sahig. Ang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Ang bawat piraso ay tila isang salamin ng kanyang puso.
Basag, magulo, at mapanganib hawakan. Retrograde amnesia. Iyon ang paliwanag ng doktor. Isang kondisyon kung saan nakakalimutan ng pasyente ang mga alaala bago ang aksidente. Maaring panandalian, maaring permanente, walang nakakaalam. Ang tanging payo ng doktor ay ilagay si Rainier sa isang pamilyar na lugar kasama ang mga pamilyar na tao sa pag-asang may magbalik sa kanyang isipan. At sino pa ba ang pinakapamilyar sa kanya kundi si Apple? Kaya heto sila ngayon, nasa loob ng sasakyan ni Apple, tinatahak ang daan pauwi sa bahay na matagal nang iniwan ni Rainier. Tahimik ang buong biyahe. Si Rainier ay nakatingin lang sa labas ng bintana, na para bang isang turista sa sarili niyang syudad. Ang bawat kalye, bawat gusali ay bago sa kanyang paningin. Si Apple naman ay mahigpit ang hawak sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay litaw na litaw. Paano siya napunta sa sitwasyong ito? Kanina lang, kalaban niya ang lalaking ito. Ngayon, para siyang nag-aalaga ng isang estranghero na may mukha ng kanyang asawa. Pagdating nila sa bahay, naunang bumaba si Rainier. Tumayo siya sa tapat ng pinto, naghihintay. Napabuntong hininga si Apple. Kinuha niya ang kanyang susi at binuksan ang pinto. Dito? Dito ba tayo nakatira? Tanong ni Rainier. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi sumagot si Apple. Pumasok siya sa loob at inilapag ang kanyang bag. Ang bahay ay malinis at maayos, ngunit kulang sa buhay. Matagal na itong naging bahay lang, hindi tahanan. Sumunod si Rainier sa loob. Ang mga mata ay abala sa paglibot. Huminto ang tingin niya sa isang naka-frame na litrato sa pader ng sala. Isang litrato na nakalimutan ni Apple na tanggalin. Ang wedding picture nila. Lumapit siya rito. Tayo ba to? Tanong niya. Ang isang daliri ay marahang dumadampi sa salamin sa nakangiting mukha ni Apple. Sa litratong yon, ang mga mata niya ay kumikinang sa purong kaligayahan. Isang kislap na matagal nang nawala. Oo, tipid na sagot ni Apple. Abala sa pag-aayos ng mga gamit sa kusina para lang may ibang pagkaabalahan. Mukha tayong masaya, sabi ni Rainier. Hindi na napigilan ni Apple ang sarili. Dahil masaya pa tayo noon. Natahimik si Rainier. Naramdaman ni Apple ang titig nito sa kanyang likuran, ngunit hindi siya lumingon. Maya-maya, nagring ang kanyang cellphone. Pangalan ni Beatrice ang lumitaw sa screen. Lumayo siya ng kaunti para sagutin ito. Bes, anong nangyari? Bakit mo siya iniuwi dyan? Bungad agad ni Beatrice. Ang boses ay puno ng pag-aalala na may halong iritasyon. Utos ng Dr. Beatrice, kailangan daw ng familiar environment. Paliwanag ni Apple. Pinipilit na maging kalmado. Huwag kang bibigay, Apple, mariing sabi ni Beatrice. Pain trap yan. Isang malaking palabas para makuha ang simpatsya mo. Stand your ground. Ipaalala mo sa sarili mo kung bakit mo siya gustong iwan. Pagkatapos ng tawag, mas lalong tumibay ang pader na itinayo ni Apple sa paligid ng kanyang puso. Tama si Beatrice. Drama lang ito. Ngunit kinagabihan, habang naghahanda siya ng hapunan, nakita niya si Rainier na nakaupo sa sofa. Hawak-hawak ang kanilang wedding album. Binubuklat ang bawat pahina ng may matinding kuryosidad. Walang bahid ng pagkukunwari sa kanyang mukha. Tanging puro pagkalito. Ang dami nating pinuntahan, sabi ni Rainier nang hindi tumitingin sa kanya. Huminto ito sa isang pahina kung saan may litrato nila sa Paris, sa harap ng Eiffel Tower, parehong basang-basa sa ulan, pero tumatawa. Saan to? Paris, sagot ni Apple. Nilalapag ang pagkain sa lamesa. Tumingin si Rainier sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Apple ang isang bagay sa mga mata nito na matagal na niyang hindi nakikita. Isang bakas ng kahinaan. Sabi mo kanina sa korte, tapusin na natin ang kabaluan. Mahinang sabi nito.
Ibig sabihin, gusto mo nang tapusin kung ano man ang meron tayo. Tumango si Apple. Oo, pero hindi ko alam kung ano ang tatapusin ko, sabi ni Rainier. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Para akong binigyan ng libro na may punit na ang mga unang kabanata. Tumingin siya pabalik sa litrato nila sa Paris. Sabi mo, sa Paris tayo. Doon sa litratong yan, doon ba tayo nangako sa isa't isa? Napatigil si Apple. Hindi niya inaasahan ang tanong. Oo. Biglang tumayo si Rainier at lumapit sa kanya. May determinasyon sa kanyang mga mata. Dalhin mo ako doon. Napaatras si Apple. Ano? Dalhin mo ako sa Paris. Pag-uulit niya, ang boses ay mas matatag na ngayon. 1 linggo lang. Tulungan mo akong alalahanin. Ipakita mo sa akin kung saan tayo nagsimula. At pagkatapos ng 1 linggo, kung wala pa ring bumalik sa alaala ko, kung wala pa rin akong maramdaman, pipirmahan ko ang mga papel. Palalayain na kita. Pangako. Natulala si Apple. Ito na ba ang sagot? Ang paraan para makuha ang pirma na matagal na niyang hinihintay. Ngunit ang kapalit ay 1 linggong pagbabalik-tanaw sa mga alaala na gusto na niyang ibaon sa limot. Ang mga salita ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pain trap yan. Ngunit ang pangako sa mga mata ni Rainier, parang totoo. Pinagmasdan niya ang lalaki sa kanyang harapan. Ang lalaking sumira sa kanya, ngayon ay humihingi ng tulong para buuin ang sarili. Humugot siya ng isang malalim na hininga, isang desisyon na may bigat ng kanilang buong nakaraan. Tumingin siya sa mga mata ni Rainier at sa wakas ay sumuko. Sige, halos pabulong niyang sabi, 1 linggo. Ang lamig ng hangin sa Paris ay tila isang paalala sa lamig na namamagitan sa kanila ni Rainier. Sa unang 2 araw, para silang 2 estranghero na napilitang magsama sa isang business trip. Nag-uusap lang sila kapag kailangan, kung saan kakain, anong susunod na pupuntahan. Sinusunod ni Apple ang isang listahan, tila isang tour guide na walang gana. Si Rainier naman ay tahimik lang na sumusunod. Ang tanging pagkakaiba ay ang mga mata nito. Habang si Apple ay tumitingin sa mga lugar na yon at naaalala ang sakit ng nakaraan, si Rainier ay tumitingin na may purong pagkamangha na para bang unang beses niyang nasisilayan ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng Seine River, may isang matandang lalaki na tumutugtog ng accordion. Ang musika ay malungkot, ngunit romantiko. Umaalingaw-ngaw sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw ng syudad. Huminto si Rainier. Ang ganda, sabi niya, hindi sa tanawin, kundi sa musika. Napatingin si Apple. Naalala niya ang unang date nila sa isang maliit na bar kung saan may tumutugtog ng malamyos na musika. Isinayaw siya ni Rainier noon. Tila nabasa ni Rainier ang kanyang isipan. O baka naman, may isang bagay sa loob niya na naaalala ang lahat. Lumingon ito sa kanya. May bahid ng hiya sa mga mata. Pwede ba? Simula niya, tila nag-aalangan. Pwede ba kitang isayaw? Nais sanang tumanggi ni Apple. Nais niyang sabihin, anong drama na naman to? Ngunit bago pa man makapagsalita ang kanyang bibig, kinuha na ni Rainier ang kanyang kamay. Ang init niyon ay gumapang sa kanyang braso, nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. At sumayaw sila. Doon, sa tabi ng ilog, sa ilalim ng mga bituin ng Paris, hinayaan ni Apple ang sarili na madala. Ang mga paa niya ay tila may sariling isip, naalala ang bawat hakbang. Ang katawan niya ay naaalala kung paano bumagay sa mga bisig ni Rainier. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa isang saglit, bumalik ang lahat. Hindi ang sakit, hindi ang galit, kundi ang pagmamahal na minsan ay naging kanila. Nang matapos ang musika, pareho silang hindi gumalaw.
Nakatitig lang si Rainier sa kanya. Ang mga mata ay puno ng emosyon na hindi maintindihan ni Apple. Kinabukasan, tila may nagbago. Nagkaroon na ng kaunting init ang kanilang mga pag-uusap. Sa isang maliit na cafe, habang nagkakape, biglang nagsalita si Rainier. Hindi ko man maalala ang nakaraan. Sabi niya, ang tingin ay seryoso at direkta. Pero ang nararamdaman ko sa'yo ngayon, totoo. Natigilan si Apple, hawak ang tasa ng kape. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pader na matagal na niyang itinatayo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglilibot, nagsimulang gumaan ang kanyang pakiramdam. Hinayaan niyang tumawa sa mga simpleng biro ni Rainier. Hinayaan niyang maramdaman ulit ang kilig ng bigla nitong hawakan ang kanyang kamay habang tumatawid sila sa kalye. Baka nga may pag-asa pa. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Sa Louvre, habang nakatingin sila sa Mona Lisa, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang isang lalaking nakaitim na coat, nakatingin sa direksyon nila. Nang tignan niya itong muli, nawala na ito. Praning lang siguro ako, sabi niya sa sarili. Kinagabihan, sa isang restaurant malapit sa Eiffel Tower, nakita niya ulit ito. Ang parehong lalaki, nakaupo sa isang mesa sa kabilang dulo ng silid, mag-isa. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang segundo bago ito umiwas ng tingin. Isang kaba ang biglang dumaloy sa kanyang ugat. Hindi ito paranoia, may sumusunod sa kanila. Pabalik sa kanilang hotel, hindi na maalis sa isip ni Apple ang lalaki. Nagsisimula na siyang maniwala na baka totoo ang lahat ng ito. Ang amnesia, ang pagbabago ni Rainier, ang pangalawang pagkakataon. Ngunit ang anino na sumusunod sa kanila ay isang paalala na may mga bagay na hindi niya naiintindihan. Pagpasok niya sa kwarto, nagpaalam si Rainier na maliligo muna. Umupo si Apple sa kama. Kinuha ang kanyang laptop para i-check ang email. May isang bagong mensahe sa kanyang inbox mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject ay blanco. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Isang litrato na kuha kanina lang. Sila ni Rainier sa restaurant, masayang nag-uusap. Kuha ito mula sa isang anggulo, tila kinunan ng patago. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling pangungusap. Hindi mo alam kung sino talaga ang katabi mo. Ang init na naramdaman niya buong araw ay biglang naglaho, napalitan ng nagyayelong takot. Naramdaman ni Rainier ang titig ng lalaki bago pa man ito makita ni Apple. Bilang isang abogado na sanay sa pagbabasa ng mga tao at sitwasyon, alam niya kapag may nagmamasid, hindi ito ordinaryong pagtingin ng isang turista. Ito ay titig na may layunin. Simula pa lang sa Louvre, naging alerto na siya. Ang buong akala niya, noong una, ay baka guni-guni lang niya ito, dala ng tensyon sa pagitan nila ni Apple. Ngunit nang makita niya itong muli sa restaurant, alam na niyang hindi ito nagkataon lang. Kaya habang si Apple ay nababagabag sa hindi malamang dahilan, si Rainier naman ay abala sa pag-iisip kung sino ang lalaki at kung ano ang kailangan nito. Kaaway ba ito mula sa isang kaso? O may kinalaman ito sa kanila ni Apple? Kinabukasan, habang naglalakad sila sa isang masikip na kalye na puno ng mga tindahan, sinadya niyang magpaiwan ng kaunti. Nang makita niyang abala si Apple sa pagtingin sa isang painting, mabilis siyang lumiko sa isang eskinita. Doon, nagtago siya sa likod ng isang pader at naghintay. Gaya ng inaasahan niya, ilang segundo lang ang lumipas, ang lalaking nakaitim na coat ay sumunod din sa eskinita. Ngunit bago pa man ito makalayo, hinarang na siya ni Rainier. "Sino ka?" Mariing tanong ni Rainier. Ang boses ay malayo sa mahinahon at nalilitong lalaki na kilala ni Apple sa mga nakalipas na araw. "Bakit mo kami sinusundan?" Nagulat ang lalaki. Sinubukan nitong umatras, ngunit mabilis na nahawakan ni Rainier
ang kanyang braso. Hindi ito isang marahas na pagkakahawak, ngunit sapat na para iparamdam na hindi siya makakatakas. Wala akong alam sa sinasabi mo. Mabilis na sagot ng lalaki sa salitang Pranses. Ngunit nakita ni Rainier ang panandaliang pagkataranta sa mga mata nito. Bago pa man siya makapagsalita muli, mabilis na iwinaksi ng lalaki ang kanyang kamay at kumaripas ng takbo papalayo sa kabilang dulo ng eskinita. Hindi na siya hinabol ni Rainier. Ayaw niyang iwan si Apple ng matagal. Ang mahalaga, kumpirmado na ang kanyang hinala. May panganib. At kailangan niyang protektahan si Apple nang hindi ito nag-aalala. Bumalik siya sa pwesto ni Apple na tila walang nangyari. "Sorry, Anthony, may tiningnan lang ako." Ngumiti lang si Apple, ngunit kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Alam niyang naramdaman din nito na may mali. Sa kabila ng tensyon, bawat sandali na kasama niya si Apple ay isang biyaya. Ang pagkukunwari niyang amnesia ang nagbigay daan para makita niya ulit ang Apple na minahal niya. Ang babaeng tumatawa sa mga simpleng bagay, ang babaeng nakikinig sa kanya ng walang halong paghusga. Ang pagkukunwari niyang ito ang nagbibigay sa kanya ng kalayaan na maging ang lalaking dapat sana ay naging siya para kay Apple noon pa man. Isang lalaking mas nakikinig, mas nagbibigay ng atensyon. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Apple, hindi napigilan ni Rainier na pagmasdan ito. Ang payapa nitong mukha sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng bagay na muntik na niyang mawala. Hinaplos niya ang buhok nito ng marahan, takot na magising ito. "Patawarin mo ako sa pagsisinungaling ko, Apple," bulong niya sa hangin. "Pero kailangan kong gawin to. Kailangan kong ipaalala sa'yo kung gaano kita kamahal." Kinabukasan, sa kanilang huling araw sa Paris, habang sila ay naghahanda para umalis, naging abala si Rainier sa pag-iisip tungkol sa lalaking sumusunod sa kanila. Kailangan niyang malaman kung sino ito bago sila makabalik sa Pilipinas. Ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ni Apple ang naging sentro ng kanyang atensyon. Nang nasa lobby na sila ng hotel at nagbabayad para sa isang huling tasa ng kape, bago pumunta sa airport, nagmamadali niyang kinuha ang kanyang wallet. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang maliit at nakatuping piraso ng papel na nahulog mula sa pitaka at lumapag sa sahig. "Rainier, may nahulog ka," sabi ni Apple. Ang boses ay kalmado. Yumuko ito para pulutin ang papel. Akala niya ay isa lang itong resibo ng kung ano. Itatapon na sana niya ito, ngunit bilang isang abogadong sanay sa detalye, natural sa kanya na basahin muna kung ano ang nakasulat. Nakita ni Rainier ang pagbabago sa mukha ni Apple habang binabasa nito ang resibo. Ang kaninang kalmadong ekspresyon ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Kumunot ang noo nito. "Ano to?" tanong ni Apple, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa papel. "Resibo lang yan siguro," mabilis na sagot ni Rainier. Sinisikap na agawin ang atensyon nito. Ngunit huli na. Itinaas ni Apple ang kanyang tingin, at ang mga mata niya ay puno ng isang tanong na mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo. Ipinakita niya kay Rainier ang resibo. "Isang restaurant sa Alabang," sabi niya. Ang boses ay nagsisimula ng manlamig. "Pamilyar sa akin ang lugar na to, pero ang hindi ko maintindihan ay ang petsa." Naramdaman ni Rainier ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang petsa dito ay ang araw pagkatapos kang maospital. Ang araw na sinabi ng doktor na hindi ka raw pwedeng gumalaw at kailangan mo ng masusing pagbabantay. Nanigas si Rainier sa kanyang kinatatayuan. Ang maliit na piraso ng papel sa kamay ni Apple ay tila isang bombang sasabog anumang oras. Hawak-hawak ni Apple ang resibo. Ang kamay ay bahagyang nanginginig. Tinitigan niya si Rainier.
hindi na bilang isang asawang nawalan ng alaala, kundi bilang isang suspek sa isang kaso. Ang lahat ng init, ang lahat ng kilig na nagsimulang bumalik sa Paris ay biglang naglaho na parang bula. Ang tanong na nabuo sa kanyang isipan ay hindi na niya sinambit, ngunit malinaw na mababasa sa kanyang mga mata. Sino ka nga ba talaga, Rainier? Ang biyahe pabalik mula Paris, ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Apple. Walang salita ang namagitan sa kanila ni Rainier sa loob ng eroplano. Nakaupo sila magkatabi. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga balikat ay tila isang malalim na bangin. Hindi na tinanong ni Apple si Rainier tungkol sa resibo. Hindi na kailangan. Ang pagkataranta sa mga mata nito, nang makita niya ang papel ay sapat ng sagot. Ang lahat ng nangyari sa Paris, ang sayaw sa tabi ng ilog, ang matatamis na salita, ang mga sandaling akala niya ay totoo, lahat ay bumalik sa kanya bilang isang malaking sampal, isang sampal sa kanyang katangahan. Pagdating nila sa bahay, ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Dumiretso si Rainier sa sala, habang si Apple naman ay nagkulong sa kwarto. Kailangan niyang makausap ang isang tao. Kailangan niya ng isang taong magpapatunay na hindi siya nababaliw. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Beatrice. "Bes!" Sagot agad ni Beatrice na para bang inaasahan na ang tawag niya. "Nakabalik na kayo? Kamusta ang Paris?" Hindi napigilan ni Apple ang panginginig ng kanyang boses. "Beatrice, tama ka." "Anong tama ako?" "Lahat. Isang malaking palabas lang ang lahat ng to," sabi ni Apple. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ikinuwento niya ang tungkol sa resibo, ang petsa, ang lugar. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Beatrice. "Sinabi ko na sa'yo, Bes. He's a manipulator. Gagamitin niya ang lahat para lang hindi kanya pakawalan." Mayroong sandaling katahimikan. Pagkatapos, nagsalita si Beatrice na tila nag-aalangan. Ang boses ay mas mahina. "Bes, may isa pa akong narinig. Ayokong saktan ka, pero sa tingin ko, kailangan mo toong malaman." "Ano yon?" Kinakabahang tanong ni Apple. "Kaibigan ko kasi yung nurse sa ospital kung saan dinala si Rainier," mahinang sabi ni Beatrice. "Nagkausap sila ng dati niyang doktor. Yung doktor na tumingin sa inyo noon para sa, alam mo na." Biglang nanuyo ang lalamunan ni Apple. Ang pinakamasakit na parte ng kanilang nakaraan. Ang dahilan kung bakit unti-unti silang nawasak. "Anong sabi?" Nautal na tanong ni Apple. "Ayokong saktan ka, Bes." Pag-uulit ni Beatrice, ang boses ay puno ng pekeng awa. "Pero narinig ko na si Rainier daw talaga ang may problema. Matagal na niyang alam. Itinago niya sa iyo ang totoong resulta ng mga test niya." Ang mga salita ni Beatrice ay parang bombang sumabog sa loob ng isipan ni Apple. Bigla, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabing umiiyak siya mag-isa sa banyo, sinisisi ang sarili. Ang mga tingin ng mga kamag-anak na puno ng awa. Ang libu-libong piso na ginastos niya sa mga treatment fund. At sa lahat ng iyon, si Rainier ay nasa tabi niya lang, tahimik. Akala niya, dinadamayan siya nito. Pero hindi pala. Pinapanood lang pala siya nito habang sinisisi niya ang sarili sa isang kasalanan na hindi naman pala niya ginawa. "Bes, andyan ka pa ba?" tanong ni Beatrice. "Kailangan ko nang ibaba," sabi ni Apple. Ang boses ay halos hindi na marinig. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa sahig. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na halos hindi na siya makahinga. Ang panloloko tungkol sa amnesia ay masakit. Ngunit ang panlolokong ito ang pumatay sa kung anumang natitirang pagmamahal sa puso niya. Tumayo siya, pinunasan ng kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit.
Lumabas siya ng kwarto. Nakita niya si Rainier na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. "Rainier," sabi niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim na hindi maitatago. Lumingon si Rainier. Ang mukha ay puno ng pag-asa nang marinig ang kanyang boses. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Apple. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa mismong harapan nito. Tinitigan ito ng dire-diretso sa mata. Ang mga mata ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay niya. At ngayon ay kinasusuklaman niya ng buong kaluluwa niya. "May isa lang akong tanong, Rainier," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Tungkol sa hindi natin pagkakaroon ng anak." Hinayaan niyang manatili sa ere ang mga salita. Pinapanood ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Rainier. "Nagsinungaling ka ba sa akin?" Ang tanong ni Apple ay hindi isang tanong. Ito ay isang hatol. Nakikita ni Rainier sa mga mata nito na alam na nito ang sagot. Ang lamig sa titig nito ay sapat na para magyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Paano? Paano nito nalaman ang sikretong matagal na niyang ibinaon? Ang sikretong sumira sa kanilang dalawa nang hindi man lang nito nalalaman. Ang isip niya ay naguunahan sa paghahanap ng mga salita, ng tamang paliwanag. Ngunit walang lumalabas. Ang kanyang dila, na sanay sa pagdepensa ng mga kliyente sa korte, ay biglang naging inutil sa harap ng babaeng pinakamahalaga sa kanya. Hindi, hindi totoo yan, Apple. Iyon lang ang tanging niyang naisagot. Isang mahinang pagtanggi na kahit siya ay hindi naniniwala. Isang tawang mapait ang kumawala sa mga labi ni Apple. "Talaga ba, Rainier? Hindi totoo." Bigla, may dinukot ito mula sa kanyang bulsa. Ang resibo mula sa Paris. Ibinato niya ito sa dibdib ni Rainier. "Kung hindi totoo yan, paano mo ipapaliwanag to? Kumakain ka sa alabang habang ako nag-aalala sa'yo sa ospital. Iniisip kung okay ka lang ba." Nahulog ang papel sa sahig kasabay ng pagbagsak ng puso ni Rainier. Huli na. "Sinungaling!" sigaw ni Apple. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Mga luha ng galit, hindi ng lungkot. "Pati ang amnesia mo, kasinungalingan, lahat. Lahat ng ginawa mo sa Paris, lahat ng sinabi mo, lahat ba yon kasama sa plano mo?" Wala nang magawa si Rainier kundi ang umamin. "Apple, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon dahil gusto ko ng isa pang pagkakataon. Dahil mahal kita." "Pagmamahal?" Ang boses ni Apple ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Hindi yan pagmamahal, Rainier. Ang tawag dyan, panloloko. Gusto mong malaman kung ano ang pagmamahal? Ang pagmamahal, hindi nanloloko. Ang pagmamahal, hindi naglilihim. Lalo na sa isang bagay na halos ikabaliw ko kakaisip kung ako ba ang may problema." Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang sakit sa mukha ni Apple ay higit pa sa kahit anong parusa. Dito siya pinakaduwag, sa pag-amin sa katotohanan na siya ang dahilan. Ang kahihiyan, ang takot na baka iwan siya ni Apple noon kung nalaman nito ang totoo. Iyon ang nagtulak sa kanya na manahimik. At ang katahimikan niyang iyon ang unti-unting pumatay sa kanila. Patawad. Iyon na lang ang tanging salitang kaya niyang bigkasin. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. "Apple? Patawad." Umiling si Apple. Dahan-dahang umaatras palayo sa kanya na para bang isa siyang sakit na nakakahawa. "Ayoko nang marinig," sabi niya. Ang boses ay pagod na pagod na. "Ayoko nang makita ang mukha mo." Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Bawat hakbang nito palayo ay tila isang pagbaon ng pako sa kanyang puso. "Tapos na tayo, Rainier," sabi niya nang hindi lumilingon.
Ang mga huling salita niya ay ang pinakamasakit sa lahat. Sa korte na lang tayo magkita. At pagkatapos, isinara nito ang pinto. Ang malakas na kalabog niyon ay ang tunog ng pagtatapos ng kanilang mundo. Naiwan si Rainier na mag-isa sa gitna ng sala. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina at napaluhod siya sa sahig. Doon, sa gitna ng katahimikan ng bahay na puno ng mga basag na pangarap, gumuho ang pinakamatapang na abogado na kilala ng lahat. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang malakas na paghagulgol ng isang lalaking nawalan ng lahat. Nawala na ang babaeng mahal niya at kasalanan niya ang lahat. Sa di kalayuan, umilaw ang cellphone ding ni Apple. Isang text message mula kay Beatrice. Nasa opisina ako. Halika dito. Tapusin na natin ang kaso niya. Wala nang pag-asa. Nawala na si Apple sa kanya. Marahil para sa habang buhay. Ang opisina ni Beatrice ay malamig at tahimik. Isang perpektong lugar para sa isang pagpatay. Ang pagpatay sa lahat ng natitirang koneksyon ni Apple kay Rainier. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng tagumpay at kapangyarihan. Mga bagay na hinangad din ni Apple para sa kanyang sarili. Heto na, Bes. Inilapag ni Beatrice ang isang set ng mga dokumento sa makintab na lamesa. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Once you sign this, we can file for economic abuse and psychological manipulation. Masisira hindi lang ang annulment, kundi pati ang reputasyon niya. Tumingin si Apple sa mga papel. Ang kanyang kamay ay handa ng kunin ang ballpen. Ito na ang katapusan, ang hustisya para sa lahat ng kanyang sakit. Ngunit may isang bagay sa kamay ni Beatrice na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang ballpen na hawak nito, isang itim at eleganteng fountain pen na may silver na clip. Isang pamilyar na fountain pen. Just sign here, sabi ni Beatrice. Tinuturo ang linya sa ilalim ng pahina gamit ang dulo ng ballpen. Ngunit ang mga mata ni Apple ay hindi na sa dokumento nakatingin, kundi sa ballpen. Ang isip niya, na sinanay na tandaan ang bawat detalye ng kaso, ay biglang naglakbay pabalik sa nakaraan. Isang malaking kaso na hinawakan ni Rainier 5 taon na ang nakakaraan. Isang kaso laban sa isang malaking korporasyon na nalugi. Naaalala niya ang selebrasyon pagkatapos. Ikinuwento ni Rainier na bilang isang kakaibang peace offering, binigyan ng CEO ng kumpanya ang legal team ni Rainier ng isang limited edition na fountain pen bilang tanda ng pagsuko. Isang itim at eleganteng fountain pen na may silver na clip. Itong ballpen, mahinang sabi ni Apple, ang boses ay halos hindi marinig. Saan mo nakuha to, Beatrice? Nagulat si Beatrice. Tumingin ito sa ballpen na hawak niya na para bang ngayon lang niya ito nakita. Ito ba? Regalo lang. Kanino? Giit ni Apple. Ang puso niya ay nagsisimula nang kumabog ng mabilis at malakas. Hindi ko na matandaan, sagot ni Beatrice. Umiiwas ng tingin. Ngunit huli na. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nag-ugnay-ugnay sa isipan ni Apple. Ang pangalan ng kumpanyang iyon? Del Marco Holdings. Ang pangalan ng kaibigan niya, Attorney Beatrice Del Marco. Ang email na may litrato nila sa Paris. Ang kaibigan na nurse sa ospital. Ang lahat ng payo na nagtulak sa kanya palayo kay Rainier. Nanigas si Apple sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng nasa harapan niya, ang matalik niyang kaibigan, ang kanyang kakampi, ay ang ahas na matagal na palang pumupulupot sa kanya. Hinihintay ang tamang oras para tumuklaw. Ikaw, bulong ni Apple. Ang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Ikaw ang may gawa ng lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng malakas. Si Rainier. Hingal na hingal ito, ang buhok ay magulo, at ang mga mata ay desperado. Sa isang kamay, hawak niya ang isang lumang folder. Apple, huwag kang pipirma.
sabi niya. Ang boses ay nagmamakaawa. Nakita ni Beatrice si Rainier at ang maskara ng pagiging kaibigan nito ay tuluyan ng nalaglag. Napalitan ito ng purong galit at pagkasuklam. "Anong ginagawa mo rito?" sigaw ni Beatrice. Ngunit si Rainier ay kay Apple lang nakatingin. Lumapit ito sa lamesa at inilapag ang folder. "Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan ko," sabi niya. Ang boses ay basag. "Pero ito ang katotohanan na dapat noon ko pa sinabi sa'yo." Binuksan niya ang folder. Sa loob, naroon ang mga luma niyang medical records, ang mga resulta na nagsasabing siya ang may problema. Ang katotohanang itinago niya sa loob ng maraming taon. Nakita ni Beatrice ang mga papel at doon na siya sumabog. "Oo, ako nga!" Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong opisina. Puno ng pait. "Ako ang nagpadala ng litrato. Ako ang nagsabi sa iyo tungkol sa mga medical records niya. Ginawa ko ang lahat para wasakin siya dahil winasak din niya ang pamilya ko. Ang ama ko, nagkasakit at namatay dahil sa kahihiyan nang matalo siya sa kasong yon. Itong lalaking to ang kumuha ng lahat sa amin." Napako si Apple sa kanyang kinatatayuan. Napapaligiran ng dalawang naglalagablab na katotohanan. Ang katotohanan ng panloloko ng kanyang asawa at ang katotohanan ng pagtataksil ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Hinawakan ni Beatrice ang kanyang braso. "Kalimutan mo na siya, Bes. Tayo ang mananalo dito." Ngunit hinila ni Apple ang kanyang braso. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagkasuklam na hindi pa niya naramdaman kailanman. "Huwag mo akong tawaging Bes." Dahil sa ingay, dumating ang mga security guard ng gusali. Itinuro ni Rainier si Beatrice. Habang hinihila ng mga guard si Beatrice palabas, tumingin ito kay Apple. Sa huling pagkakataon, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Pinili mo pa rin siya." Nang maisara ang pinto, tanging ang nakakabinging katahimikan ang naiwan. At silang dalawa ni Rainier. Ang mga papel ng annulment ay nakakalat sa lamesa. At sa tabi nito, ang folder na naglalaman ng pinakamasakit na katotohanan sa buhay nilang dalawa. Nang mawala na si Beatrice at ang kaguluhan, ang tanging natira sa silid ay ang bigat ng katotohanang nakalatag sa kanilang harapan. Ang mga papel na inihanda ni Beatrice para sirain si Rainier ay nakahalo na ngayon sa mga medical records na nagpapakita ng kanyang pinakatatagong kahinaan. Hindi nagsalita si Rainier, hindi siya nagdahilan, hindi siya humingi ng awa. Tahimik lang siyang nakatayo, tinatanggap ang lahat ng galit at sakit sa mga mata ni Apple. Ito ang parusa niya. At handa siyang harapin ito. Dahan-dahan, itinulak niya ang folder na may medical records papalapit kay Apple. "Duwag ako, Apple," sabi niya sa wakas. Ang boses ay puno ng pagsisisi na tumagos sa kaluluwa. "Alam kong ako ang may problema, pero hindi ko sinabi sa'yo. Natakot ako. Natakot ako na baka kapag nalaman mo, iwan mo ako. Ang akala ko, mapoprotektahan kita sa sakit, pero ang ginawa ko, hinayaan kitang sisihin ang sarili mo. At iyon ang kasalanan na hinding-hindi ko mapapatawad sa sarili ko." Tumingin siya sa mga annulment papers. Kinuha niya ang ballpen ni Beatrice na naiwan sa lamesa. "Pirmahan ko na to," sabi niya. "Ibibigay ko na sa iyo ang kalayaan na matagal mo nang hinihingi. Tapos na ang lahat." Ngunit habang inilalapit niya ang dulo ng ballpen sa papel, nakita ni Apple ang panginginig ng kanyang kamay. Nakita niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Ginagawang isang maliit na mantsa ang tinta. Sa isang iglap, ang lahat ng galit sa puso ni Apple ay naglaho. Ang natira ay ang sakit. Ngunit hindi na lang sakit para sa sarili niya, kundi sakit para sa kanilang dalawa. Para sa lalaking ito
na sa sobrang takot na mawala siya, ay gumawa ng isang pagkakamaling sumira sa kanila. Para sa babaeng minsan ay siya na sa sobrang sakit ay nagtayo ng pader para hindi na muling masaktan. Tinalikuran siya ni Rainier, hindi na makatingin pa. Nagsimula itong maglakad papalayo, isang taong talunan, handa ng lisanin ang laban. Rainier! Ang boses ni Apple ay halos isang bulong, ngunit sapat na yon para patigilin siya sa paglakad. Huminto si Rainier, ngunit hindi ito lumingon. "Huwag mong isipin na napatawad na kita," sabi ni Apple, dahan-dahang lumalapit. "Dahil ang sakit na dulot ng ginawa mo, hindi basta-basta mawawala." Naramdaman ni Rainier ang presensya ni Apple sa kanyang likuran. Pero ang manahimik, ang sarilinin ang lahat ng bigat na yon. "Alam ko rin ang pakiramdam na yon," pagpapatuloy niya. "Ginawa ko rin yon. Pareho tayong nagkamali. Pareho tayong naging duwag." Sa wakas, humarap si Rainier. Ang mukha niya ay basang-basa ng luha. "Pero huli na, Apple. Masyado na kitang nasaktan." Umiling si Apple. Hindi pa huli para magsimulang muli. Kinuha niya ang kamay ni Rainier. "Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung saan tayo magsisimula. Pero siguro pwede nating subukan. Sa pagkakataong ito, nang walang lihim, nang walang pagkukunwari." Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa loob ng maliit na kwarto ay puno ng kaba at pag-asa. Magkahawak kamay na nakaupo sina Apple at Rainier sa harap ng isang monitor. "Ready na ba kayo?" Nakangiting tanong ng doktora. Tumango sila. Iginilid ng doktora ang isang maliit na aparato sa tiyan ni Apple. At sa monitor, isang maliit at kumikislap na ilaw ang lumitaw. "Congratulations," sabi ng doktora. "That's a strong, healthy heartbeat. It's a miracle." Napatingin si Apple kay Rainier. Ang mga mata ay parehong nagniningning sa luha. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng purong kaligayahan. Hinawakan ni Rainier ang kanyang mukha at marahang hinalikan ang kanyang noo. "Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon," bulong ni Rainier. Ngumiti si Apple. Ang luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ni Rainier na nakapatong sa kanyang tiyan. "Binigyan natin ang isa't isa." Ang kanilang mga pangarap, na minsan ay winasak ng mga kasinungalingan at takot, ay muling sumisibol. Mas matatag, mas totoo, at handa ng harapin ang anumang bukas na darating.